Nagmulat ng mga mata si Joaquin. Subalit dahil mahilo-hilo siya ay muli siyang napapikit. Pakiramdam niya ay wala rin siyang lakas, nanghihina ang buong katawan niya. Gawin niyo ang lahat para maprotektahan at matiyak na walang mangyayari sa chairman. Ang narinig niyang tinig ni Secretary Dem. Anong nangyari? Nanganganib ba ang buhay ni Dad? Anang isip ni Joaquin? Hindi pwedeng mangyari iyon. Mapapanalo na niya ang laban. Malapit na at mababawi na niya ang Regal Empire. Dapat makita iyon ng dad niya. Siguradong magiging proud pa ito sa kanya. Isa pa, paano ang usapan nila? Kailangan niya ang basbas ng ama niya kapag. Tingnan niyong maigi si Madam Divina. Sundan niyo lagi ang kilos niya. Ang narinig niya pang sabi ni Secretary Dem sa kausap nito. Lalong nakunat ang noo ni Joaquin. Hindi na talaga niya nauunawaan ang nangyayari. Napilitan siyang imulat na talaga ang kanyang mga mata. Dahan-dahan, hanggang sa kanya ring nagawa. Sa wakas, nagawa niya. Sir, nataranta ang kanyang tauhan nang makitang gising na siya. Secretary Dem, what happened? Mahina at mag-anit ang tinig na lumabas sa bibig niya. Nag-ipon siya ng lakas upang maibangon ang kanyang katawan. Sir, please don't force yourself. Baka mapaano ka, awat sa kanya ng sekretaryo. Tell me, what happened? Nagawa niyang makaupo sa kama pero napangiwi siya sa nadamang hapdi sa kanyang noo. Kinapa niya at doon niya nalaman na nakabandage iyon. Na-realize na rin niya na nasa ICU siya ng isang ospital. Don't you remember anything, sir? Saglit lang tatawagan ko ang doktor, baka sanhiyan ng malakas na pagkakabagok ng ulo mo sa banggaan. Mas nagpanik pa si Secretary Dem. Hindi na niya ito napigilan. Pagkalabas ni Secretary Dem ay saka namang bumalik ang alaala niya. Ipinikit niya ang mga mata. Parang isang VTR na nag-flashback sa isip niya ang nangyari. Iyong ginawa niyang pagbangga sa sasakyan ni Jasper upang matapos na ang sigalot nilang dalawa. Minabuti na lamang niyang silang dalawa na lang sana ang mamatay, kaysa ang masaktan sina Celine at Alexa dahil sa kabaliwan ni Jasper. Subalit himala na nabuhay siya. Nga lang bigla ay nawalan siya ng malay sa chopper at hindi na niya alam ang nangyari. Maya-maya ay bumukas ang pinto at iniluwan yun ang nagkukumahog na doktor at mga nurse. Matapos ang ilang pagsusuri sa kanya, inanunsyo ng doktor na maayos na ang kalagayan niya. Inilabas siya ng ICU at inilipat sa pribadong silid. 2 araw pala siyang tulog. Thank God, nagising pa siya. Nasaan na si Jasper? Tanong niya agad kay Secretary Dem nang lumabas na ang doktor. Nandito rin siya sa ospital sir, pero malala ang lagay niya. Kinailangang putulin ang isang paa niya dahil malala ang pagkakadurog. Joaquin, eyes widen. His conscience pricked him. Sobra siyang na-guilty. Don't worry, sir, because all your conversations before the accident were recorded. Kahit idemanda ka niya ay may ebidensya tayo na kinailangan mo lang gawin iyon dahil pinagbantaan niya ang buhay ng asawa at pinsan mo. Sandali siyang nanahimik. Pinayapa niya muna ang damdamin. Isiniksik sa isip na tama na hindi siya dapat nagi-guilty dahil prinotektahan lamang niya sina Celine at Alexa. Muli siyang napatingin kay Secretary Dem nang may tumawag rito. Sinenyasan niyang sagutin nito yun. Sir, si Madam Divina umalis daw rito sa ospital, pagbibigay alam sa kanya nito pagkatapos makipag-usap sa tumawag. Sa tingin mo, saan siya pupunta? Panipi, mukhang galit na galit daw po kaya tingin ko ay tama ang hinala mo na babalikan niya ang chairman dahil sa nangyari kay Jasper. Omigting ang panga niya, naalala niya na bago siya nahimatay, ay tinawagan niya si Calex. Napag-igtingin lalo ang pagbabantay kina Celine at Alexa, at isinunod niyang tawagan naman si Secretary Dem. Sinabi rin niyang bantayang maigi ang kanyang ama, dahil tiyak na maghihiganti ang kanyang tita Divina, kapag nakarating rito ang ginawa niya sa anak nito. Kung ganun, oras na para harapin ko rin siya. Let's proceed with the plan. Let's go. Pinagtatanggal na niya ang mga aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Sir, kagigising niyo lang. I'll take care of it. Magpahinga ka na lang dito. This is the final opportunity to oust Tita Divina. I can't just sit and wait here. Kailangan kong kumilos para matiyak na masusunod ang plano. Sinubukan niyang tumayo pero nahilo siya, kaya kinailangan niyang kumapit sa kamay ni Secretary Dem. Sigurado ka sir, panipi, huminga siya ng malalim. Kakayanin.
Tara, panipi. Papasok sa Velasquez Mansion si Mrs. Divina Velasquez Manriquez. Nagngingit-ngit sa galit ang ginang dahil sa naging kapalaran ng panganay na anak. Nasaan ang amo niyo, panipi? Nasa kwarto niya po, madam, sagot ng isa sa mga kasambahay na sumalubong dito. Tuldok, nakataas ang noong tuloy-tuloy ang lakad ng ginang. She walked with power. Sumunod na lamang ng tingin ang mga kasambahay rito. Divina, napadalaw ka. Masaya akong makita ka, magiliw na bati ni Don Alfonso nang makapasok sa marangyang silid ng kapatid. Nakahiga ang Don sa kama at halatang naghihintay talaga. Pues, ako hindi Alfonso. Mas masaya sana akong makita ka kung nasa loob ka na ng kabaong. Pasensya ka na dahil alam mo naman na ang masamang damo ay matagal mamatay, sarkastikong tugon ng Don. Stop giving me shit, bastard. Halos maglabasan naman ang ugat sa leeg na sigaw ni Divina. Alam mo ba ang ginawa ng anak mo sa anak ko? Sinaktan ni Joaquin ang anak ko, kaya ngayon ay putol na ang isang paa niya. Sumeryoso na rin ang mukha ni Don Alfonso. Matalim na ang tinging ipinagkaloob sa kapatid. Kasalanan mo ang lahat ng nangyayaring ito, Divina. Imbes na putulin mo ang sungay ng anak mo'y, pinalaki mo pa siyang demonyo. Ngayon, magdusa ka sa kinahantungan niya. Ganyan ang napapala ng mga sugapa sa pera at kapangyarihan. How dare you? Duro ni Divina rito, umapaw ang muhi para sa nakakatandang kapatid. Ikaw ang sugapa dahil ang kapal ng mukha mo natanggapin ang kumpanya mula kay Dad, gayong alam mong ampun ka lang. Ibinigay sa akin ni Dad ang kumpanya dahil hindi kanya mapagkatiwalaan noon, Divina. Masyado kang obses sa lalaking alam mong pera lang ang habol sa iyo. Walang alam kundi magpakasase sa nahut-hut niyang pera sa iyo. At si Mildred, napakabata pa niya noon. Kung hindi sa akin ipinasa ni Dad ang kumpanya, sa tingin mo may Regal Empire na ngayon. Hindi yan totoo. Ang sabihin mo ay kinamkam mo talaga ang kumpanya. Sip-sip ka kay Dad. Pinaikot mo sa palad mo ang kawawang matanda para ibigay sa iyo ang kumpanya. Kumibit balikat ang Don. Isipin mo ang gusto mong isipin. Sabihin ang gustong sabihin. Paulit-ulit na lang tayo sa bagay na ito, Divina. Pues tatapusin ko na ito ngayon, Alfonso. Hindi ako papayag na muling mapupunta sa inyong mag-ama ang Regal Empire. Akin ang Regal Empire, pasigaw na sabi ni Divina at sinugod na nito ang kapatid. Buong lakas na sinakal ito. Bitawan mo ako, Divina. Dahil mahina ang katawan gawa ng mga inindang karamdaman ay hindi malabanan ni Don Alfonso ang kapatid. Halos pangapusahan na ito ng hininga. Bitawan mo si Dad, Tita Divina. Napakalakas na nagbukas ang pinto. Iniluwa roon si Joaquin kasama ang mga tauhan at ilang pulis. Gulat na gulat si Divina. Napabitaw to bigla sa pagsasakal sa kapatid. Paanong, hindi ba't ko maka? Ngumisi si Joaquin. Siguro ay pinagbigyan ako ng langit na saktong magising, dahil sa masamang balak mong ito, Tita Divina. Katulad na lamang ng masamang balak ni Jasper kina Celine at Alexa na buti ay naunahan ko rin siya. Panipi. Hindi totoo yan. Hiyaw ni Divina. Hulihin niyo na siya, sabi na ni Secretary Dem sa mga kasamang pulis. Nagsikilos ka ang mga unipormadong mga lalaki. Wala akong ginagawang masama, pakawalan niyo ako. Ang hulihin niyo ay ang lalaking iyan. Sinadya niyang banggain ang kotse ng anak ko, kaya ganoon na ngayon ang anak ko. Siya ang kriminal dito, siya. Panlalaban ni Divina subalit wala itong naging lakas laban sa lakas ng mga pulis. Nagtagumpay ang mga pulis na pinasasan ang ginang at sinabihan ng Miranda rights nang nakakataas ang rangko. Hinuhuli ka namin sa kasong attempted murder. May karapatan kang manahimik. Ang anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang magkaroon ng abogado. Kung hindi mo kayang magbayad para sa isang abogado, magkakaroon ka ng libreng abogado. Hindi tama ang ginagawa niyong ito. E didimanda ko kayong lahat. Nagpupumiglas pa rin ang ginang. Iwinawaksi ang mga kamay ng nais humawak sa kanya. Dalhin niyo na iyan, galit ang tinig na utos na ni Don Alfonso sa mga awtoridad. Pagbabayaran niyong mag-ama ang lahat ng ito. Hindi pa tayo ito tapos. Pagwawala ni Divina ng Hilain na ito palabas ng kwarto. Nagbubuga ng apoy ang mga mata nitong tiningnan si Joaquin nang magtapat sila. Diretso lang naman ang tingin ni Joaquin. Hindi nagpakita ng kahit anumang emosyon.
Top of form. Ang tikas na tikas niyang katawan ay sakalang bahagyang nanlupaypay nang nailabas na ng tuluyan sa silid ang tiyahin. Humihingal niyang nakapa ang noo na kumikirot. Wala nang dahilan para ipakita niyang malakas at kaya niya ang sarili. Nasugpo na nila ang kalaban. Sir, kailangan mo nang bumalik sa ospital, na bahalang samo sa kanya ni Secretary Dam. Joaquin, anong nangyayari? Akala ko ba'y ayos ka lang kaninang tumawag ka? Ang kanyang dad, mahilo-hilo niyang nilapitan ng ama. I'm okay, Dad. Panipi. No, you're not okay. Ngayong parehas wala ng kalaban laban ngayon sina Jasper at Divina ay sarili mo muna ang isipin mo. Bumalik ka sa ospital at magpagaling. Sige na, he shook his head. Ang gusto ko ay makita ngayon din si Celine, Dad. Ngayong tapos na ang problema sa Regal Empire, gusto ko naman ay makasama ang asawa ko. Panipi. Dumilim ang mukha ng Don. Matiim siyang tinitigan nito. Huwag mong kakalimutan na may binitawan kang salita noon, Dad. Ginawa ko ang lahat mabawi ang Regal Empire para matupad ko lamang ang pangako ko sa iyo. Now it's your turn to fulfill your promise to me as well. Hayaan mo na kaming magsama ni Celine. Ibigay mo na sa amin ang iyong basbas. Panipi. Mabilis na nag-flashback sa isip niya ang nakaraan. Noong nasa halunong pa siya at tumawag noon si Secretary Dem upang ipaalam sa kanya ang nangyayari sa Regal Empire. That's a big lie. Hindi gagaguhin ni Dad ang sarili niyang kumpanya. Hulyong niya kay Secretary Dem. I know, sir, pero wala naman akong magawa rito. Think you need to come back here right away. If possible, ngayon na sana, sir. Natigilan siya sa sinabing payo na iyon ni Secretary Dem. Maya-maya ay napalingon siya sa mga kumakain. Napatitig siya sa kanyang asawa na masaya pa ring nakikipagkwentuhan. Babalik na ba siya gayong wala pa siyang nagagawa para pasayahin si Celine? Oras na ba para gawin niya ang plano niya kahit wala pa silang magandang memories na nagagawa? Napapikit siya. Anong gagawin niya? Muling nagring ang kanyang cellphone at numero naman ni Mr. Sam ang nabasa niyang caller sa kanyang cellphone. Hindi niya dapat sasagutin iyon, pero bigla ay may pumasok na magandang ideya sa kanyang utak. Alam na niya ang gagawin. Mr. Sam, Panipi. I'm sorry if I disturbed you, Sir Joaquin, but your dad wants to talk to you. Panipi. Hand over the cellphone to him, Mr. Sam. Panipi. Naghintay siya saglit at ama na niya ang nasa kabilang linya. Kung nasaan ka man, kailangan mo nang bumalik, Joaquin, paunang sabi nito bago ang ibang gustong ipaalam nito sa kanya na nalaman at niya kanina kay Secretary Dem. Babalik ako dyan, Dad, pero sa isang kondisyon, lakas loob niyang sabi nang matapos ito. Kondisyon, Panipi. Yes, Dad. Babalik ako dyan. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang Regal Empire, pero iyon ay kapag pumayag ka na maging asawa ko na permanente si Celine. You will no longer stand in our way, and you will let us be happy together. Tumigil ka sa kalokohang iyan, Joaquin, nasa tinig ni Don Alfonso ang galit. Mamili ka lang, Dad. Ang hindi ako babalik o babalik ako. Lumabas sa bibig niya yun bago pa niya napigilan ang sarili. Ayaw niyang bina-blackmail ang kanyang ama. Kahit ganoon ito, hindi pa rin maitatanggi na magulang niya ito. Natilihan si Don Alfonso sa kabilang linya at lihim siyang nasiyahan. Napangsi siya nang muling sulyapan niya sa si Celine. Sakto na tumingin din sa kanya ang asawa. Kumaway ito sa kanya. Narinig niyang bamantong hininga ang ama. Sige, bawiin mo ang kumpanya at wala na akong magiging pakialam sa inyo. Panipi. Napasuntok sa hangin si Joaquin sa kasiyahan. Dad, please. Samamo niya sa ama matapos ang mabalisa na alaalang iyon. Sige son, pero gusto ko kapag may time kayo ay iuwi mo siya dito. Gusto kong makilalang mabuti ang magiging manugang ko, wika na ni Don Alfonso sa tinong hindi kailanman narinig ni Joaquin sa ama na ginamit sa kanya. Thanks, Dad. Sa kasiyahan ay napayakap naman siya sa ama na hindi rin niya nagawa kahit noong bata siya. Init na init ang pakiramdam ni Celine sa araw na iyon, kaya nagkayayaan silang mag-swimming nina Alexa at Aling Cora. Ipinalinis nila ang pool sa likod ng villa sa mga kalalakihan. At dahil sila ang naglinis, kasama na rin sila sa picnic na kasiyahan nila sa gilid ng pool. Hindi pinapansin ni Celine ang swimming pool sa mga nagdaang araw na pananatili niya sa villa, dahil ang totoo hindi naman siya marunong lumangoy.
Ngayon lang talaga na naakit siya ng tubig ng pool dahil para siyang nasa tapat ng impyerno sa kanyang pakiramdam sa init, na malamang ay epekto ulit ng kanyang pagdadalang tao. Ate, you want juice? Alok sa kanya ni Alexa. Iniabot sa kanya ang isang tall glass of orange juice na may nakalagay ng reusable straw. Thank you, Lex. Ngiting-ngiti na kinuha niya iyon. Habang ang mga bodyguards nila ay ini-enjoy ang paglangoy sa isang bahagi ng pool, sila naman ni Alexa ay sa sinag ng araw pansamantala. Nakalatag ang maganda nilang katawan sa lounge reclining chair. Ang daming abs, hilig na turan ni Alexa nang umahan ng ilan sa mga kalalakihan. Pilya na ibinaba sa long ang suot nitong sunglasses upang makita ang magandang katawan ng mga bodyguards. Yumiigting ang mga muscles at biceps nila sa ginagawa nilang pagpunas ng tuwalya sa katawan. Bawal pa yan sa iyo oy. Natatawang saway ni Celine, pero kahit siya man ay enjoy sa magandang tanawin ng mga boys. Ang mamacho, wala sila kay Aling Cora na naroon talaga sa malapit at pinipisil ang mga brasot, hinahaplos ang mga tiyan ng mga bodyguard. Natawa na lang sina Alexa at Celine sa ginang. Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan, hanggang sa may bigla na lamang nagbusina sa may gate ng villa. Lahat sila ay natigilan, maang na nagkatinginan sa isa't isa. Magbihis na kayo dali. Maya-maya ay command ni Calex sa mga kasama. Bigla ay nagkukumahog sila na umahan. Sino ang bibisita sa atin? Tanong ni Alexa. Hindi ko alam, sagot ni Celine. Sila man ni Alexa ay isinuot ang kanilang ternong floral sundress, upang matakpan kahit paano ang kanilang mga balat na inilalantad kanina pa sa suot nilang mga sexy bikini. Ang wrong timing naman, nabulalas din ni Aling Cora. Nakadaster na rin ito. Agad na nakabalik ang mga bodyguards nila sa kani-kanilang pwesto. Saka lamang binuksan ni Calex ang main gate at papasukin ang kotse ng biglang dating na bisita nang makita yun. Sino siya Lex? Siko ni Celine sa katabing dalaga. The car is unfamiliar to me ate, saad ni Alexa na may kibat balikat. Hindi naman ganyan ang kotse ni Madam Mildred, pagsali ni Aling Cora sa usapan. Wala silang choice kundi hintayin na lumabas sa mag-ara at bagong-bago na itim na kotse ang bisita nila. Hindi nga nagtagal, unang lumabas si Secretary Dem sa kotse. Mabilis itong umikot at pinagbuksan sa passenger seat ang kasama nito. Maya-maya ay si Joaquin naman ang lumabas ng kotse. Ngumiti ito sa kanila kahit nakapansin-pansin na nanghihina ito at may bandage sa noo nito. Todo alalay rin dito si Secretary Dem na parang hindi nito kayang lumabas ng kotse kung hindi ito tutulungan ng sekretaryo. Joaquin, halos walang tinig na lumabas sa lalamunan ni Celine nang magtama ang tingin nilang mag-asawa at ngitian siya. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan na niya ito ulit makalipas ng ilang buwan na parang kinalimutan na siya nito. Kuya Joaquin. Ang napatakbo sa pagsalubong kay Joaquin ay si Alexa. She threw herself into her cousin's arms. Hindi na rin ito mapigil ang mapaiyak. Iniiwas ni Celine ang tingin. Nadala siya agad sa eksena ng magpinsan, nanubig at namula ang kanyang mga mata. We missed you so much kuya. Buti nandito ka na, sabi ni Alexa nang humiwalay na ito ng yakap. Teka, ibig bang sabihin nito ay naresolve na ang isyo sa Regal Empire? Nabawi mo na. Oo Lex, mahina ang boses na sagot ni Joaquin. He was smiling fondly to Alexa. Oh, thank God. Sa katuwaan ay pinagdikit ng dalagita ang mga palad sa bandang dibdib nito at tumangala sa langit. Pagkatapos ay muli itong yamakap sa pinsan. Lex, dahan-dahan lang. Masakit ang sugat ko't buto-buto. Napapangiwing sabi rito ni Joaquin. Why? What happened to you, kuya? Are you okay? Animoy noon lang napansin ni Alexa ang hitsura ng pinsan. Saka ko na ipapaliwanag. Mas ngumiti si Joaquin sa dalagita upang ipabatid na wala itong dapat ipag-alala. Pagkuwan ay sinulyapan niya ang asawang tahimik na nakatayo sa likuran ni Aling Cora. Mangiyak-ngiyak ang hitsurang nakamasid lang sa kanila. Masaya kaming makita kang muli Sir Joaquin, sabi ni Aling Cora. Ninitian niya ang ginang na may kasamang simpleng tango. Pagkatapos ay muling umipat ang tingin niya kay Celine. Subalit sa puntong iyon ay nag-iwas na ito ng mata. Ibinaling na ng asawa ang tingin sa ibang banda. Sa kusina lang ako, Aling Cora. Ako na ang magluluto ng hapunan, saglit ay pag-iwas na nga talaga nito sa kanya.
Utol sana ang ginang ngunit napakabilis na nakapasok ng villa si Celine. Joaquin took a deep breath. Oh, don't be surprised, Kuya Joaquin. Even if she doesn't say it, I know that Ate Celine is really upset with you, wika ni Alexa. Ganoon ba, aniya lamang kahit na parang may sumuntok sa kanyang Esmira at mas masakit pa yun sa sugat niya sa noo. You need to talk to her, sabi pa ni Alexa. I will. Puntahan ko lang siya, dahan-dahan at iikaka si Joaquin na sinundan nga ang asawa. Paano ka na kaya'y napapahawak din ito sa ulo? Sa kusina, agad namang inabala ni Celine ang sarili sa pamamagitan ng paggagayat ng sibuyas. Ramdam na ramdam niya ang pangungulila niya kay Joaquin nang makita niya ito. Katunayan, gusto niyang makipag-unahan kanina kay Alexa sa pagyakap sa asawa, subalit mas nanguna ang kanyang pride. Nagre-rebeld ang kanyang puso at isip. Bakit? Ganoon na lang hayun. Porke nagpakita na ito, ayos na sila. Hindi siya easy to get, ano? Celine. Napapitlag si Celine nang marinig niya ang boses ng asawa sa likuran. Her heart leapt in surprise. Iyong kasasabi niyang hindi easy to get, biglang natunaw sa kanyang pananaw. Paano itinig pa lang ni Joaquin ay nagsipagbagsakan na ang kanyang mga luha, ni hindi pa man niya ito nililingon. Ang sakit talaga sa mata ng sibuyas na ito. Malakas na sabi niya bilang palusot dahil napapasinghot na rin siya. Kahit anong kagat niya sa kanyang lobby upang pigilan ang kanyang mga luha ay patuloy pa rin sa pagragasa. Ayaw makisama. Ayos ka lang, tanong ni Joaquin. Sa isang iglap ay naramdaman na niya ang katawan nito sa kanyang likuran. Naglalambing na hinawakan nito ang magkabila niyang braso and buried his face on her neck. Nanigas naman siya, bigla ay parang tumuwid ng husto ang kanyang spinal cord. I miss you, malambing na sabi pa ni Joaquin. Excuse me, pero imbes na kiligin ay umiwas siya nang magbalik siya sa katinuan. Dala ang chopping board at kutsilyo, ay lumipat siya ng pwesto. Pasimpleng punas na rin siya sa mga luha niya. Ayos lang ako at nice to see you again pala. Pagkuwan ay pilit na sabi rin niya sa garalgal na tinig. Kunwari ay abala ulit siya sa pagkatay sa mga sibuyas. Hindi mo ba talaga ako haharapin? Mas mahalaga pa kaysa sa akin ang mga bawang na iyan. Hindi siya tuminag. Pero nang ma-realize niya ang sinabi ni Joaquin ay parang umakyat ang lahat ng dugo niya sa ulo sa kahihiyan. Oo nga, bawang pala ang hinihiwa niya at hindi sibuyas. Ay tanga, buking ang mga iyak niya. Wala ka pa ring pagbabago, Celine. Syunga ka pa rin. Gigil na siti niya sa kanyang sarili habang napapangiwi. Hindi mo ba ako na-miss? Panunuyo pa ni Joaquin. She bit her underlip at tumaas ang dibdib niya sa inupan niyang hangin. Celine, let's talk. Madami akong dapat ipaliwanag sa iyo, sabi pa ng asawa. Padabog na siyang lumingon dito. Pinamiwangan niya ang asawang nakatayo sa harap niya mismo. Nagulat pa siya dahil nasa malapit lang pala niya ito. Kinailangan niya tuloy tumingala pa bago nakapagsalita. Ano ang ipapaliwanag mo, Auber? Sige, umpisahan mo na habang nakikinig pa ako. Asak niya. Celine, huwag ka namang magalit Nahihilo ako ngayon. Ang sakit ng ulo ko, parang sasabog. Sinubukan siyang hawakan ng asawa. Hindi ako galit. Iwinaksi niya ang kamay nito. Hindi siya nagpahawak. Bakit ang inasahan mo ba, pagdating mo rito ay sasalubungin kita ng mahigpit na yakap at halik? Naghihimagsik ang kalooban niyang umpisa. Baka nakakalimutan mo, sinabihan mo ako sa restaurant noon na tapos na tayo. Na huwag na akong umasa sa iyo, dahil hindi mahalaga ang pagmamahal sa mundo niyo ng mga mayayaman. Nanghihina ang hitsura na bamantong hininga si Joaquin. Matamlay ang mga mata, malalim ang mga bawat paghinga. Mga napansin iyon ni Celine pero hindi niya binigyan ng pansin. Siya ang madrama at sa istorya nilang ito kaya huwag siya ang dadramahan nito. Itinaas niya ang noo. Magsusungit pa rin sana siya upang pagtakpan ang kahihiyan niya tungkol sa sibuyas na bawang pala. Okay na ba ang Regal Empire? Pwede na ba akong umalis dito sa? Subalit naputol ang galit-galaitan niyang litanya pa sana nang walang babalang kinuyumos na siya ni Joaquin ng halik. Halos maduraj ang mga labi niya sa pamamaraan nito ng halik. Marahas at madiin, ngunit hindi katagalan ay naging mabinin at puno ng pananabik. Naluhang ginantihan na rin niya ang halik ng asawa at kahit puno ng katanungan ang puso niya ay hindi na niya binigyang halaga.
Binaliwala na rin niya ang takot na baka sa sobrang magiging masaya ulit siya ay meron na naman palang magiging kapalit na matinding kalungkutan. Ninamnam na lang niya ang presensya ng kanyang asawa. Ang halik nito, ang pagbabalik nito sa piling niya kahit na hindi pa rin sigurado kung happy ending na ba ang muli nilang pagtatagpo na ito. Sa kasamaang palad, hindi pa man nagtatagal ang mainit nilang halikan ay nanghinang napayakap na sa kanya si Joaquin. Hanggang sa lumupaypay na ito na parang nawalan ng malay. Joaquin, hintakot niyang iyaw sa pangalan ng asawa. Huwag po kayong mag-alala, nakatulog lamang daw si Sir, sabi ng doktor. Anunsyo sa kanila ni Secretary Dem nang lumabas ito sa kwarto kung saan nila dinala si Joaquin na bigla na lamang nawalan ng malay. Mangiyak-ngiyak sina Alexa at Celine na nagkatinginan sa isa't isa, pero sa parehong oras ay lubos naman silang naginhawaan. May tunog na bamantong hininga si Secretary Dem. Ito ang sinasabi ko sa kanya kahapon. Ang magpahinga na lang siya at ako na ang bahala sa lahat. Ang tigas kasi ng ulo niya. Ano ang ibig mong sabihin, Secretary Dem? Napamaang na tanong ni Celine. Habang sinasagot ang tanong na iyon ni Secretary Dem ay magkakasunod silang pumasok sa silid. Nakita nila roon si Joaquin na natutulog. Nanghihina ang mga tuhod na nilapitan ni Celine ang asawa. Maingat na ginagap niya ang isang kamay nito at ikinulong sa dalawang palad niya. Kahit hindi pa niya kaya ay pinilit talaga niya ang sarili niya para matapos lang ang gulo, pagtatapos ni Secretary Dem sa kwento. Sandali siyang natilihan. Napagtanto na niya kung bakit ganoon na kinabakabahan sa mga nagdaang araw, iyon pala ang dahilan. May nangyari na palang masama. Wala siyang kaalam-alam na nag-aagaw buhay na pala ang kanyang asawa. Okay na ba talaga siya? Baka kailangang dalhin natin siya ospital. Paano kung makoma ulit siya? Maya-maya ay nabahalang sabi niya sa sekretaryo. Tiniyak ng doktor na ayos ang kalagayan niya, Ma'am Celine, ngunit giit ni Secretary Dem. Kawawa naman sina Kuya Jasper at Mommy, maya-maya ay banayad na sabi ni Alexa na kanilang narinig. Nakayuko ang ulo nito nang tingnan nila at tahimik na lumuluha. Binitawan saglit ni Celine ang kamay ng asawa at dinaluhan ito. Kinabig ang dalagita sa dibdib at hinagod-hagod sa likod. Magiging maayos din ang lahat, Lex. I'm okay, Ate Celine. I just felt sorry for them since they're still my family, but that's about it, sabi ni Alexa. They're responsible for all this chaos, so it's only fair that they face the consequences. Inilayo niya ang sarili sa dalagita. Nagngitian sila nang tingnan niya ito sa mata. Na-touch siguro ito sa kanyang ipinapakitang concern kaya inyangkla ni Alexa ang kamay sa kanyang braso at inihilig ang ulo sa kanyang balikat. Naglambing. Hinawakan niya naman ito sa pisngi sa paraang parang kapatid. Namiss niya tuloy si Ana. Will Kuya Joaquin also wake up later or tomorrow na? Gusto ko na siyang makakwentuhan, pagkway sabi nito. Hayaan mo muna siyang magpahinga, Lex. Ang mabuti pa ay lumabas na tayo para hindi natin siya maistorbo, mungkahi niya. Bagaman miss at nais niya sanang makasama ang asawa, mas inisip niya ang kapakanan nito. Hindi bale, ngayong tapos na pala ang problema sa Regal Empire ay siguro naman magkakasama na talaga sila. Siguro naman wala nang rason pa para magkawalay ulit sila. Okay, lalabi-labing pagpayag ng dalagita. Niyakag niya si Alexa palabas. Sumunod sa kanila si Secretary Dem nang matiyak nitong liwanan nilang mag-isa roon si Joaquin na maayos ang kalagayan. Tamang-tama na nakaluto si Aling Cora. Sa gitna ng picnic style ulit nilang hapunan ay ipinagtuloy nila ang question and answer nila with Secretary Dem and Osef. Kuya Joaquin, really loves you a lot, Ate Celine. You're so lucky, kilig na saad ni Alexa. Bahagyang siniko siya nito sa tagiliran. Nagtatalon naman ang puso niya. Hindi niya itinago iyon sa mga kasama nilang kumakain sa pamamagitan ng matamis na ngiti. Her smile was wide, mas malawak pa sa ngiti ng mga Miss Universe. I hope one day, I'll also find a man like him, nangangarap na hiling ni Alexa. Pinagsalikop ang palad sa bandang dibdib. Hindi malayong mangyari iyon, Miss Alexa, sabi rito ni Calex. Napataas ang isang kilay ni Celine sa binatang gwardya. Kay Nocenti itong nag-iwas ng tingin. Nang balingan naman niya si Alexa ay nagbablush ang dalagita. Aba, meron ba siyang hindi alam na nangyayari sa loob ng villa?
By the way Ate Celine, sasabihin mo ba agad kay Kuya Joaquin pagkagising niya bukas na buntis ka? Halatadong pagwawala ni Alexa sa kanyang napansin. Nagwagi naman ito dahil nanlalaki ang mga matang sumulyap sina Secretary Dem at Osef sa banda niya. Natigil ang mga ito sa pagkain. Nagtatanong ang mga tingin sa kanya. Tipid siyang ngumiti at hinimas niya ang kanyang tiyan na may kaunting umbok na kung papansining maigi. Wow! Siguradong matutuwa si Sir niyan. May little heir o heiress na pala siya. Tuwang-tuwa na saad ni Osef. Appearance sila ni Calex. Congratulations Ma'am Celine, maluwag ang pagkakangiting bati naman ni Secretary Dem sa kanya. Thank you, Mr. Dem, aniyang ginaya ang tawag en Alexa sa lalaki para mas maiksi. Pero may hiling sana ako, pagkuwan ay pakiusap niya. What is it, Ate Celine? Tanong ni Alexa. Naka-plaster ang ngiti sa kanyang mga labi na bumaba muna ang tingin niya sa kanyang tiyan at hinaplos pa bago siya sumagot. Gusto ko sana ay ako ang magsasabi kay Joaquin na buntis ako pagkagising niya. Okay lang ba? Oo naman, Ma'am Celine. Dapat lang na ikaw po ang magsabi kay Sir ang good news na Lion, sabi agad ni Osef. Tama po at tiyak na lalakas siya agad, sang-ayon ni Calex. Expect that our mouths are all zipped up for now, Ma'am Celine, sunod na hayag ni Secretary Dem. You can count on us, Ate Celine, and I hope this marks the beginning of days filled with happiness for the both of you. Ay mali, sa inyong tatlo pala ng magiging baby nyo, sabi naman ni Alexa na nakihaplos sa kanyang tiyan. Ngumiti naman si Aling Cora at tumanggo ang mga iba pang bodyguards ng likot ni Celine ang tingin sa kanila. Thank you, simpleng pagpapahayag niya ng pasasalamat sa lahat pagkuwan. Pati mga mata niya ay nakangiti sa labis na kasiyahan. Matapos ang hapunan ay nagpaalam na siyang babantayan si Joaquin sa kwarto. Hinayaan naman siya, tinatambol ang puso niya sa di matatawarang ligaya at kilig na pumasok siya pagdating doon. Sa wakas kasama na niya ulit ito. Sa kabila ng mga nangyari, in the end, lahat ng paghihintay at pagtitiyagan niya ay nagbunga. Marahan siyang lumapit at umupo sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang natutulog na asawa. Ang gwapo pa rin talaga ni Joaquin kahit na may ilan itong pasa sa mukha. Kahit pamayat ito gawa ng mga konsumisyon sa Regal Empire ay hindi nabawasan ang kakisigan nito. Hinawakan niya ang kamay nito at masuyong hinaplos ang buhok. Gustong-gusto na niya talaga itong pupujin ng halik at lunurin sa yakap, pidgel na pidgel lamang niya ang sarili dahil ayaw niya itong maistorbo. Kabilin-bilinan ng doktor na huwag gagambolin ang pagpapahinga nito. Walang imak na binantayan niya ito. Paminsan-minsan ay napapaiyak siya pero kapag iniisip niya na wala siyang dapat iyakan ay natitigil siya. Hanggang sa nakatulog na rin siya sa may mahabang sofa. Hindi pa sumisikat ang araw nang magising siya kinabukasan. Automatic na dam ako ang tingin niya kay Joaquin. Joaquin, subok niyang tawag sa asawa nang makita niyang tulog pa rin ito. Iyong inasahan niyang una itong madyay gising sa kanya ay hindi nangyari. Nanlumo siya't kinabahan. Lumabas siya ng silid upang ipagbigay alam sa kasama nila sa villa na tulog pa rin si Joaquin. Halos kasabay niyang nagbukas ng silid si Secretary Dem. Tulog pa rin siya, Mr. Dem, aniyang naiiyak. Sige, tatawagan ko ang doktor niya. Panipi, nag-relax lang siya nang dumating ang doktor at sabihing wala pa rin silang dapat ipag-alala. Tumunog ang cellphone niya at nabaling doon ang kanyang pansin. Galing sa klinik ng OB-GYN niya ang tawag. Ipinaalala ng assistant nito na araw ng next prenatal check-up niya ngayon. Sinabi naman niyang darating siya. Okay lang ba na maiwan ko muna si Joaquin? Natawagan niyo na lang ako oras na magising siya. Aniya sa mga kasama niya sa kwarto nang tapusin niya ang tawag. Malungkot ang mga mata dahil ayaw niya sanang iwanan muna ang asawa. Nais niya sana ay siya ang una nitong makita oras na imumulat nito ang mga mata, subalit kailangan niya talagang umalis. Of course Ate Celine, your check-up with baby is also important. Mamaya pa naman yata pagigising si Kuya Joaquin, sagot sa kanya ni Alexa. Tama po, Ma'am Celine. Mas mahalaga ang prenatal check-up niyo, ayuda ni Secretary Dem sa kabinalingan ng isa mga bodyguard. Osef, samahan mo si Ma'am Celine. Hindi pa sila nakakalayo ng binibiyahe ni Osef ay matindi na ang kakaibang kaba sa dibdib niya.
Natatakot na siya dahil sa tuwing nararamdaman niya Leon ay may nangyayari na hindi maganda. Ano na naman kaya ngayon ang mangyayari? Tiningnan niya si Osef na nagmamaneho. Ngali-ngali ay sabihin niya ritong bumalik na sila Villa. Hindi lamang niya ginawa dahil naisip niya na paano naman check-up ng kanyang baby. Kailangan niyang tatagan ang kanyang sarili para sa kanyang anak. Walang mangyayari. Happy lang. Paulit-ulit na lamang niyang bulang sa sarili hanggang sa makarating sila sa klinik ng kanyang OB. Good morning doktora, hyper niyang bati sa doktora nang magkaharap na sila. Good morning. Mukhang masaya ka ngayon Mrs. Velasquez. Panipi. Humagikik siya. Sorry doktora, masaya lang po talaga ako dahil nagbalik na ang asawa ko. Mabubuo na po ang pamilya namin sa wakas. Panipi. Oh, I'm glad to hear that. Panipi. Thank you po. Panipi. Patuloy ang kwentuhan nila ng doktora habang ginagawa nito ang proseso ng check-up niya. Nawala na talaga ang agam-agam niya at napalitan ng kasyahan dahil pwede na raw siyang mag-ultrasound. 4 na buwan na ang kanyang pagbubuntis. Mas malinaw na raw kahit paano na makikita niya ang kanyang baby, pati na kung ano ang gender nito kung Papa Lauren na magpapakita na ang putotoy o burger ng anak niya. Tatawagan na lang po kayo, mabait na sabi sa kanya ng assistant ng doktora nang matapos sila. Sige, panipi. Inabala niya ang sarili sa pagbabasa ng magazine habang naghihintay. Saglit lang naman ay pinatawag na siya. Ano pong resulta doktora? Tanong niya agad nang muli silang magkaharap ng OB. Congratulations Mrs. Velasquez, isang baby girl ang ipinagbubuntis mo. Masayang balita ng doktora, dahil sa narinig ay tila nabingi si Celine. Agad na nagunahan sa pagpatak ang mga luha niya. Talaga po ba Dok? Nauutol na tanong ni Celine. Yes, heto ang sonogram. Wika ng doktor at iniabot sa kanya ang isang pirasong papel kung saan makikita ang larawan ng kanyang anak. Patuloy sa pag-iyak si Celine dahil sa sayang nararamdaman. Tiyak na ikatutuwa ni Joaquin ang balitang ito. Na sa kabila ng pagsubok na kanyang kinaharap ay tila may isang premyong nag-aabang dito sa bandang huli. Nagpasalamat si Celine sa doktor at bago tuluyang umuwi ng bahay, ay dumaan muna siya sa isang botika upang bilhin ang mga gamot na inireseta ng kanyang doktor. Habang nasa biyahe, iniisip ni Celine ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Nalungkot siya nang sumagi sa kanyang isip ang sinabi noon ni Joaquin na makikipaghiwalay na ito sa kanya. Natakot siya na baka kapag nalaman ni Joaquin ang tungkol sa ipinagbubuntis niya, ay magalit ito at iwanan siya. Napapikit ng mata si Celine at same time na nagdasal na sanay mali ang iniisip niya. Gabi na nang makarating sila sa villa. Madilim at tila nakapatay lahat ng ilaw sa villa kaya naman kinabahan si Celine. May nangyari bang hindi maganda? Agad na binundol ng kaba ang dibdib ni Celine. Una agad niyang pinuntahan ang kwartong kinaroroonan ni Joaquin at nanlumo siya nang makitang walang Joaquin na nakahiga sa kama. Pababa na siya ng hagdan ng mapansing tila may nakasinding kandila sa may labas ng bahay. At doon lang niya napansin ang tila daan na may mga rosas. Sinundan niya ang daan hanggang sa makarating siya sa dulo. Puno ng mga bulaklak ang paligid at sa gitna ay may nakahugis pusong mga rosas. Maya-maya pa ay lumabas si Ana. Ate, tawag pansin nito sa kanya. May iniabot ito sa kanyang isang tangkay ng rosas. Naaalala mo pa ba nung mga panahong halos mabaliw ka na sa singsing na gustong gusto mo? Di ba sabi ko pa nga sa'yo paano ka naman mabibigyan ng singsing kung wala ka namang boyfriend? Naluluha si Ana habang nagsasalita, samantalang si Celine naman ay nakangiti at may mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata habang nakikinig sa kapatid. Eto na yun ate, masaya akong natagpuan mo na ang lalaking magpapasaya sa habang buhay. Akala ko talaga ate tatanda kang dalaga nun. Sana lang talaga ay wag mauntog si Kuya Joaquin. Pagbibiro ni Ana, walang yaka talagang babae ka. Wika naman ni Celine, joke lang ate, pero eto na nga. Sana magmahalan kayo ni Kuya Joaquin hanggang dulo. At palagi mong tatandaan na kahit na anong mangyari nandito lang ako palagi sa tabi mo. Ako ang magiging sandalan mo sa tuwing may problema ka. Kahit wala na sina nanay at tatay, palagi mo pa rin tatandaang may nagmamahal pa rin sa'yo at ako yun. Kahit talikuran ka man ng mundo, andito lang ako para damayan ka sa lahat ng bagay. Mahal na mahal kita ate. Umiiyak na niyakap ni Celine ang kapatid na si Ana.
Sunod namang dumating ang taong hindi inaasahan ni Celine. Ang ama ni Joaquin. "Sir," wika ni Celine, "may dala rin itong rosas kagaya ni Ana." Iniabot nito sa kanya ang rosas bago nagsalita. "Alam mo ba, nung malaman ko ang tungkol sa inyo ng anak kong si Joaquin, nagdilim talaga ang paningin ko dahil tutol talaga ako. Mataas ang pangarap ko sa anak ko at sa kumpanyang pinamamahalaan ko. Ayokong magkakaroon ng sagabal sa pagpapatakbo namin ng kumpanya. At nais ko na ang makakatuluyan ng anak ko ay yung ka-level namin ng estado sa buhay." Seryosong wika ni Don Alfonso. Tahimik namang nakikinig si Celine. At nito lang nagdaan, naligay sa panganib ang Regal Empire. "Kasama mo si Joaquin noon. Alam mo ba, noong tinawagan ko siya upang pabalikan dito gumawa siya ng kasunduan. Nababalik lamang siya dito at babawiin ang kumpanya kung hahayaan ko na kayong dalawa na magsama ng malaya. Aaminin ko, nung una hindi talaga kita gusto para sa anak ko. Wala akong ibang pagpipilian kaya pumayag ako sa gusto ng anak ko. Kaya't bumalik nga siya dito at binawi ang kumpanya gaya ng ipinangako niya. Sa mga sandaling iyon, ipinatawag ko ang pinakamagaling kong private investigator upang paimbestigahan ka, nang sa ganun ay malaman ko kung tunay ang pakay mo sa aking anak o pera lang ang habol mo. Pinaimbestigahan ko lahat-lahat, at nang maibalita sa akin ng investigador ay doon ako napaisip. Simple lang ang pamumuhay nyo at wala kayong nakakagalit. Doon ko napag-isip-isip. Matalino ang anak ko at magaling itong kumilatis. Alam kong hindi mababaliw ang anak ko sa isang babae nang wala itong nakikitang magandang katangian. Kaya saludo ako sa pagtitiis na ginawa mo habang nasa malayo si Joaquin at nauubos ang oras sa pagtataguyod muli ng kumpanya. Patawad kung nahusgahan agad kita nung una pa lang. Alam kong nagkamali ako at mauunawaan ko kung hindi ako agad ako mapapatawad. Ngayon, napatunayan kong wala sa kayamanan ang pagmamahal." Luluhod na sana si Don Alfonso upang humingi ng tawad subalit agad na pinigilan ni Celine ang matandang Don. "Don Alfonso, huwag po kayong lumuhod. Pinapatawad ko na po kayo. Wala po kayong kasalanan. Nauunawaan ko po na nais nyo lamang na malagay sa seguridad ang kinabukasan ng anak nyo." Wika ni Celine sa Don. Maluhaluha naman si Don Alfonso dahil napatunayan niya kung gaano kabait ang dalaga. "Iha, huwag mo ako tawaging sir o kahit Don. Simula ngayon, dad na rin ang itawag mo sa akin. Binibigyan ko na kayo ng basbas ng aking anak upang magkasama na kayo pang habang buhay." Saad ni Don Alfonso at malugod na niyakap si Celine. "Welcome to the family, Celine." Wika ng Don at saka kumalas sa pagkakayap kay Celine at lumakad na. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng buwan, naglakad si Joaquin patungo kay Celine, hawak ang isang bungkus na mga pulang rosas na nanginginig sa kanyang mga kamay. Nakatayo si Celine sa tabi ng fountain sa gitna ng isang tahimik na hardin, ang kanyang puso ay bahagyang tumatalon sa kaba. Alam niya na may sasabihin si Joaquin, ngunit hindi niya alam kung gaano ito kahalaga. Huminga ng malalim si Joaquin, nag-ipon ng lakas ng loob mula sa kanyang pinakapuso. "Celine," nagsimula siya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. "Matagal na kitang minamahal. Umpisa pa lang nang magkita tayo sa pawnshop at sa may tulay. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa pinakamadilim kong mga araw, lalo na noong oras na akala ko ay mawawala na sa akin ang lahat." Napuno ng emosyon ang mga mata ni Celine. Alam niya ang pinagdaanan ni Joaquin sa nakaraang mga buwan, kung paano ito nakipaglaban para mabawi ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama mula sa kanyang tiyahing si Divina at pinsang si Jasper. Nang magkasakit ang ama ni Joaquin, sinamantala ni Divina ang kahinaan ng pamilya, at kasama si Jasper, kinontrol nila ang kumpanya. Ninais na tanggalin si Joaquin at ang kanyang ama sa posisyon, at binasura ang lahat ng kanyang mga plano at pangarap. Sa bawat hakbang ni Joaquin pabalik sa kumpanya, naging matindi ang labanan. Walang araw na lumipas na hindi siya sumugod sa mga legal na digmaan, pinangunahan ang mga magulong meeting, at tiniis ang mga paninirang puri mula kay Divina at Jasper. Minsan, muntik na siyang sumuko, ngunit palaging nariyan si Celine. Sa tuwing babagsak siya, nariyan si Celine upang damayan siya, bigyan siya ng lakas, at paalalahanan siya kung bakit siya lumalaban. Ang lahat ng ito, patuloy ni Joaquin, ay hindi ko magagawa kung wala ka. Sa bawat laban, naroon ka para sa akin, walang kondisyon. Ipinakita mo sa akin kung paano magmahal at magtiwala muli,
At dahil doon, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Nang marating ni Joaquin si Celine, lumuhad siya sa harapan niya at iniabot ang mga bulaklak. Celine, bulong niya, halos nawawala sa hangin ang kanyang mga salita, handa ka bang samahan ako sa natitirang bahagi ng buhay ko? Will you marry me? Hindi napigilan ni Celine ang kanyang luha. Nakita niya sa mga mata ni Joaquin ang pag-ibig na higit pa sa mga salitang mabibigkas. Niyakap niya si Joaquin, ang mga luha ng kaligayahan ay damaloy sa kanyang mga pisngi. Oo Joaquin, oo, buong puso kong tinatanggap ang iyong pagmamahal. Matapos ang matamis na pagsagot ni Celine ng oo, sa proposal ni Joaquin, biglang nagbago ang paligid. Ang hardin, na kanina'y tahimik, ay biglang napuno ng mga ilaw na kumikislap, parang mga bituing bumaba mula sa langit. Isang marahan at nakakakilig na tugtog ang umalangaw, at ang maliliit na ilaw na parang fireflies ay nagsayaw sa hangin. Nang iangat ni Celine ang kanyang ulo mula sa pagkakayakap kay Joaquin, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang dating bakanteng hardin ay puno na ngayon ng mga pamilyar na mukha, mga mahahalagang tao sa kanilang buhay na nakamasid sa kanila ng may ngiti at saya. Nariyan si Secretary Dem, nakangiti habang pumapalakpak. Si Osef at Calex, ay nagtatawanan at masayang sumigaw ng pagbati. Si Tita Mildred ay hawak-hawak ang kanyang dibdib sa emosyon, habang ang ama niyang si Don Alfonso, na bagamat seryoso ang mukha, ay may luha sa kanyang mga mata. Kasama pa ang mga bodyguard na kanina pa nakatago sa mga anino, ngayoy bumati ng saludo kay Joaquin. Sa gilid ng hardin, si Aling Cora, ay halos maiyak sa saya habang pinagmamasdan ang dalawa. Hindi rin mapigilan ni Ana na umiyak ng tahimik habang pumapalakpak. Lahat sila, mga taong naging bahagi ng kanilang buhay at paglalakbay, ay naruroon upang saksihan ang sandaling ito. Sa likod, isang malaking banner ang lumitaw na may nakasulat, "Congratulations, Joaquin and Celine." Ang tunog ng mga palakpakan at masasayang sigawan ay nagpuno sa gabi. Lumapit si Don Alfonso kay Joaquin, hinawakan ang kanyang balikat, at saka tumingin kay Celine. "Welcome to the family hiha," sambit niya, puno ng kaligayahan at pagmamalaki. Si Tita Mildred naman ay niyakap si Celine ng mahigpit, sabay sabing, "Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Alam kong ikaw ang tamang tao para kay Joaquin." Ang gabi ay napuno ng tawanan, mga pagbati, at mga masayang kwentuhan. Ito ay isang gabing hindi nila makakalimutan, isang gabing puno ng pagmamahalan at pagsasama ng mga mahal sa buhay. Matapos ang masayang palakpakan at pagbati sa kanilang proposal, lumapit kay Celine si Alexa. Maganda at eleganteng nakasuot si Alexa ng isang asul na damit, na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. May malambing na ngiti siyang ibinigay kay Celine habang yakap ang kanyang bagong kaibigan. "Congratulations Ate Celine. Hindi ko alam kung paano napanatili ni Kuya Joaquin ang sikreto ng sorpresa na ito, pero natutuwa akong makita kayong dalawa na ganito kasaya," sabi ni Alexa, habang pinipisil ang kamay ni Celine. Napangiti si Celine. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan ni Joaquin sa kanyang pamilya, si Alexa ay naging kasangga nila sa laban. Naging malapit na magkaibigan sina Celine at Alexa sa gitna ng mga pagsubok sa kumpanya. Si Alexa ang tumulong kay Joaquin at nagbigay ng suporta sa kabila ng kaguluhang dala ni Divina at Jasper. "Salamat Alexa, alam kong mas magiging mahirap ang lahat kung wala ka," tugon ni Celine, habang niyayakap si Alexa. "Nandito ako para sa inyo, palagi," sagot ni Alexa nang may ngiti. "Lagi kong sinasabi kay Joaquin na ikaw na ang tamang babae para sa kanya. At ngayon, patuloy kong sasabihin na gagawin kitang pinsan sa pangalan at sa puso." Nagkatinginan sina Joaquin at Alexa, at natawa ang dalawa. "Laging may paraan si Alexa para mapasaya tayo," sabi ni Joaquin, na halos hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mukha. "Salamat sa pagiging nandyan pinsan." Matapos ang matamis na tagpong iyon, ngumiti si Celine kay Joaquin, hawak ang kanyang mga kamay, at bumubulong, "May gusto pa akong sabihin sa'yo." Tumango si Joaquin, tila nagtataka. "Buntis ako," sabi ni Celine, may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Napatigil si Joaquin, kitang-kita ang pagkagulat at ligaya sa kanyang mukha. "Totoo ba yan?" tanong niya habang nanginginig ang kanyang tinig. Tumango si Celine at natawa sa saya.
Napuno ng sigawan at palakpakan ang buong hardin nang sinabi nila sa lahat ang magandang balita. Tumulo ang luha sa mga mata ng kanilang mga kaibigan at pamilya na nagmasid sa kanila mula sa gilid. Isang gabi ng pag-ibig, sorpresa, at bagong simula para kina Joaquin at Celine. Ang gabi ay nagpatuloy sa kasayahan at kasiyahan, at si Alexa, kasama ang iba pang mga mahal sa buhay ni Joaquin at Celine, ay patuloy na nagpapakita ng kanilang suporta at pagmamahal sa bagong yugto ng magkasintahan. Lumipas ang ilang buwan mula sa gabing iyon, at nagbago ang lahat sa buhay ni Joaquin at Celine. Mula sa magulong mundo ng negosyo at mga laban para sa kumpanya, natutunan nilang bigyang halaga ang mga simpleng sandali ng pagmamahalan. Ang kanilang tahanan ay puno ng kasiyahan at pag-asa, lalo na't malapit na nilang salubungin ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa araw na iyon, si Joaquin ay naglalakad paikot-ikot sa ospital habang hinihintay ang balita mula sa doktor. Ang mga kamay niya ay malamig at nanginginig, ngunit ang puso niya ay puno ng pananabik. Kasama niya sa labas ang mga kaibigan at pamilya, sina Joseph, Calix, Tita Mildred, Don Alfonso, Alexa at Ana, na lahat ay sabik ding marinig ang magandang balita. Ilang oras pa ang lumipas, at biglang lumabas ang doktor mula sa delivery room, nakangiti at huminga ng malalim. "Congratulations Mr. Joaquin, you have a healthy baby girl." Halos tumalon sa tuwa si Joaquin, at agad na naglakad papasok sa silid. Doon, nakita niya si Celine, pagod ngunit masayang nakangiti, hawak ang kanilang bagong silang na sanggol. Lumuha si Joaquin habang tinitingnan ng kanyang mag-ina. Para bang sa isang iglap, lahat ng hirap, pagod, at laban na pinagdaanan nila ay nagkaroon ng katuparan. "Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko," bulong niya, sabay halik sa noo ni Celine at sa noo ng kanilang anak. "Salamat, Celine. Salamat sa pagmamahal mo." At sa gitna ng ospital na iyon, habang ang mga mahal nila sa buhay ay nakatingin at napapaligiran ng saya, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Joaquin at Celine, ang pagiging magulang sa kanilang munting prinsesa. Habang patuloy na tumatakbo ang buhay ni Joaquin at Celine ng puno ng saya at pagmamahalan kasama ang kanilang bagong silang na anak, isang bagong balita ang dumating sa kanila na nagdala ng pagkakatapos sa mga sugat ng nakaraan. Makalipas ang ilang linggo mula nang ipanganak ang kanilang anak, nabalitaan nila ang tungkol sa hatol sa kaso laban kina Divina at Jasper. Matapos ang mga mahabang taon ng legal na laban at mga kasong isinampa ni Joaquin upang bawiin ang kumpanya mula sa mga kamay ng mga mapanlinlang na kamag-anak, sa wakas ay nakamit na nila ang katarungan. Sa husgado, binigkas ng hukom ang hatol na ikinulong sina Divina at Jasper sa loob ng maraming taon dahil sa pandarambong, pagnanakaw, at iligal na pagkontrol sa kumpanya. Hindi na kayanan ni Divina ang kahihiyan. Ang dating mayaman at malakas na tiyahin ay ngayon ay matamlay na nakatayo sa harapan ng hukom. Kasama niya si Jasper, na dati malakas at tuso, ngunit ngayon ay walang magawa kundi tanggapin ang kanyang kasalanan. "Matagal na panahon na kayong nanloko at sinira ang buhay ng iba para sa inyong pansariling kapakinabangan," wika ng hukom. "Ngayon, panahon na para panagutan ninyo ang inyong mga ginawa." Ang balitang ito ay nagdala ng katahimikan at kapanatagan sa puso ni Joaquin at ng buong pamilya. Hindi nila ikinatuwa ang pagkakakulong ni Divina at Jasper, ngunit alam nilang iyon ang tamang bunga ng kanilang mga ginawa. Ito rin ay isang wakas sa mga taon ng pagtataksil at kasakiman na kanilang tiniis. Sa kanilang tahanan, habang karga ni Joaquin ang kanilang sanggol na anak, tumingin siya kay Celine na may kasamang ngiti. "Tapos na ang lahat ng hirap," sabi niya, habang nilalaro ng kanilang anak ang kanyang daliri. "Pwede na tayong magsimula ng bagong kabanata, na walang alinlangan o pangamba." Ngumiti si Celine, hinawakan ang kamay ni Joaquin, at tumingin sa kanilang munting anak. "Tama ka, isang bagong simula para sa atin, para sa ating pamilya." Kasama si Alexa, na ngayon ay mas lalong naging bahagi ng kanilang buhay, at ang iba pang mga mahal sa buhay tulad nina Secretary Dem, Joseph, Calix, Tita Mildred, Don Alfonso, Aling Cora, at Ana, sinimulan ni Joaquin at Celine ang isang bagong yugto ng kanilang kwento, isang kwento na puno ng pagmamahal, kapayapaan, at bagong pag-asa. At habang patuloy na umikot ang mundo, alam nilang laging may bagong pagsubok, ngunit sa pagkakataong ito, magkasama nilang haharapin ang lahat,
may ngiti sa kanilang mga labi, at may pag-asang bitbit sa kanilang mga puso. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Celine at Joaquin. Hanggang sa muli, salamat aking mga minamahal na kababayan.